Good day, everyone. So today we will discuss about the parts of an ellipse. So before we will discuss about the parts of an ellipse, I will first give to you the definition of ellipse. So an ellipse is a closed curve that is symmetric with respect to two perpendicular axes. It can be defined as the set of all points in a plane. Okay, so in simple nga pag-understand, so in simple understanding, an ellipse is somewhat has a similar characteristic or similar appearance sa aton nga oval on oblong sa iban nga pagtawag. So we have an ellipse nga naka-horizontal inclined siya. So ang aton nga ellipse pwede siya vertical, so pwede siya naton ipatindugon ang aton nga ellipse, and pwede man siya nakahigda. So ang aton nga ellipse, hambal sa aton nga definition, is we have a perpendicular axis, two perpendicular axes. So if we have a two perpendicular axes, kung butangan ako ini sang two perpendicular axes, for example, I have an axis, a vertical nga axis, ang gidrawing na kon, and I have also a horizontal axis. And this vertical axis and horizontal axis, notice naton that they have a different nga length. Okay? So ang vertical na kon nga axis is a much shorter than sa akon nga horizontal nga gindrawing. Okay? Pero kung ang akon nga ellipse is naga vertical naman, kung patindugon ko ni akon ellipse, kung nahmon ko ni akon ellipse, sulion ko naman. So, kung ang akon nga ellipse is somewhat amo ni siya, no, nagatindog akon nga ellipse. So ang akon naman nga vertical amo ang longer kaysa sa akon nga horizontal. Okay? So sa sini nga example lang naton nga discuss. So let us focus lang danay sa aton nga horizontal. Kaya mo lang ni siya Japon. So ginatilt lang naton ang aton nga ellipse. Okay? So first nga part sang aton nga ellipse is our center. Okay? So it is our center. So ang center is somewhat like sa aton nga circle, is the center or the point at the center of our conic section. Okay? So this is the center, for example, ara siya sa tunga. And then this center is namely the H and K, has the H and K coordinates. Okay? So center has an H and K coordinates. So simple lang, sa pareho lang sa aton nga circle. So ang circle naton has H and K also in the center or at the center ang ilang nga H and K. Okay? So don't be don't be distracted sa aton nga parabola, because our parabola, the H and K in our parabola is at the vertex, while sa aton nga ellipse is at the center ang aton nga H and K. Okay? So because ang aton nga ellipse has also a vertex. Now next is our foci. Foci ni siya, plural form sa aton nga focus. So may focus kita nga duha ka bilog sa aton nga ellipse. So ang focus naton, for example, I will plot my focus duha ka bilog to this side and to the other side. Okay? May duha siya ka focus, piyak. Just the focus 1 and then focus 2. Okay? So this one, so duha ka focus. So next, ang aton nga focus has a coordinates man sa Japon, no? X and Y coordinate. So has X and Y coordinate. Next is also our vertex has X and Y nga coordinate. So diin naman naton makita ang aton nga vertex. So aton nga vertex makita naton sa punta kag punta sang aton nga ellipse. Okay? So piyak sang aton nga ellipse is our vertex. So duha man ka bilog aton nga vertex class. So aton nga vertex will determine kung ano kalapad o kung ano kanipis ang shape sang aton nga ellipse. Okay? Next is our latus rectum. So mo-proceed kita sa aton nga latus rectum. Latus rectum naton duha ka bilog because aton nga latus rectum is simply defined as the line that passes to the focus. So gapas siya sa focus. So because duha ka bilog aton nga focus class, mayara ta duha ka latus rectum. So aton nga latus rectum is passing to the focus to this one. So this is our latus rectum, LR, and this is also our latus rectum, LR. So duha ka bilog latus rectum class. Amo ni siya, latus rectum, and then the other one. So duha ka bilog latus rectum. Okay?
So our latus rectum, kung naga-pass siya, kung ang aton nga ellipse is naka-horizontal inclined, so naga-pass siya into our x-axis. So latus rectum has equation nga x equals, okay? X equals. And also, our directrix, okay? Our directrix class, if you can see, no, ang aton nga ellipse is an enclosed nga conic section. So aton nga directrix is ara sa gwa. Okay? For example, makorek ko di directrix. Okay? And then to the other side. Okay? So may ara ta duwa kabilog directrix, piyak. This is the directrix, and also this is our directrix. Okay, so piyak aton nga directrix class. Okay, so directrix na aton is also in x equals nga form. X equals nga form. Okay, because kung i-plot ko ni siya, amo ni nga akon nga y-axis, amo ni akon nga x-axis, ang akon nga directrix nga vertical gapas sa akon nga x-axis. Okay, so next is our semi-major axis. So what is our semi-major axis? So as what I have said, no, we have two axes. This one is our minor axis, ang shorter nga length nga ga-divide sa aton nga ellipse into two equal parts is our minor axis. So kung tungahon ko ni akon nga minor axis, ari kagang ari, this is a semi-minor axis. So kung tungahon ko ang akon nga minor, amo na siya akon nga minor, and then kung tungahon akon may duwa ko kabilog, semi-minor axis. So our semi-minor axis is denoted by letter semi-minor na nanay. So semi-minor naton is defined as a letter B. Okay, letter B. Ginunan natin nanay ang semi-minor axis. So rigid, no? So we have discussed una lang nanay sa aton nga semi-minor. So semi-minor naton, we have the minor naton nga axis diri nga pinaka short siya kaysa sa diri. So this is our major axis and this is our minor axis. Okay, so minor axis, semi-minor axis naton is halin diri kadto diri, this is our letter B, and then halin diri kadto diri is also our letter B. Okay, so next is our semi-major axis. So semi-major, ang aton nga major is amo ni, and then ang line nga ari siya, so this is our major, and then kung itungaon ko naman into two equal parts ang akong line, so this one kadto diri is my semi-major, and then this one kadto diri is also my semi-major axis. So halin diri kadto diri is my letter A. So semi-major is denoted by letter A. So letter A and letter B naga-appear ni siya sa aton nga standard nga form, standard nga equation. So take note lang sa diri. So kung may makita ka mo nga standard nga form nga may A kag B, so sang ellipse makabalo na kamo kung ano siya ang A, ano siya ang B. Okay? So this one, we have also letter A naman Japon. So halin diri kadto di is also letter A. Okay, so ano naman siya ang distance? What is the distance between the center and focus? So diin siya ang distance from center to focus. This is our center. Okay, and this is our focus. Okay, so because this is our center and this is our focus, so we will ask for the distance between the center and the focus. So halin diri sa akon nga center kag sa akon nga focus, ang distance nila is denoted by letter C. Okay, this is letter C. Okay, so because may ara ta duha ka focus, may ara mo ta sa piyak, so halin naman sa center, okay, kadto sa aton isa ka focus, this is also letter C. Okay, so amo na siya class ang mga necessary o kung mga important nga parts sang aton nga ellipse. Okay, and also I will add lang additional sa aton nga ellipse. Okay, so if I draw a line halin dire, okay, halin dire, okay, so kadto dire sa babaw. Okay, so halin dire kadto dire sa babaw, or dire kadto dire sa akong nga focus. So this is my focus, right? So this is my focus, and this is the end point sang akon nga may minor, sang akon nga minor nga axis. So kung mag-drawing ko di line halin dire sa babaw kadto dire sa akon nga focus, so ga-incline siya nga line, straight nga line, so kadto dira. So kung mag-drawing ko line, solid line nga dira,
ang length sang akon nga line halin diri sa babaw kadto sa akon nga focus is the same length as my semi-major axis. So this length halin diri sa babaw kadto diri is also my letter A class. Okay? So halin diri kadto diri is my letter A. So same lang diri Japon kung mag-drawing ko di line kadto diri is also my letter A naman sa class. Okay? So amo na siya ang mag-determine sa mga parts ng aton nga ellipse. So kindly take note lang. So ano lang no, be mindful, and also para na lang sa advance sa aton nga next nga video is kung kuhaon naton nini ari may letter A ta diri. Okay, may letter A ta. So nabalaan naton nga ang diri kag diri is letter A, ari siyang A, halin diri kag diri. So ang distance halin diri kag diri is equal lang sa distance halin diri kadto sa aton nga focus. That is also our letter A. So kung drawingon ko ni siya class, dala ni siya ang correct na kon nga may letter A, so maka-form ko sang right triangle. Okay? Maka-form ko sang right triangle. Diin naghalin ang akon nga right triangle, sir. Ari siya ang akon nga A. So this is my letter A. Ang nagapaslant ni siya class, ari siya nagapaslant nga line. Ari ang gapaslant nga line nakon. This is my letter A. And then ang ari nga straight nga line is my letter B. And then ang aring sa dalom is my letter C. Okay? So ang ginkuha ko nga piece sang triangle is ari siya class. Ari siya. Okay? Ari siya. Kag ari siya. Okay? So if you notice no, may triangle ta sa sulod nga nahimo. Okay? So A ang ari inclined, B ang ari siya, and then C, ari siyang C. Okay? Halin dire kadto di is our C. So ari ang ginkuha ko nga part sang triangle. Okay? I-shade ko lang. So this is our okay? So this one we can arrive that we can formulate the formula called the Pythagorean theorem that states that sa right triangle, because hypotenuse naton is A, so we can conclude that A squared is equals to B squared plus C squared. Okay? So take note of this formula class kung maka-drawing na kita sa aton nga ellipse. So we have A squared equals B squared plus C squared. Okay? That's all for this video. So next video will be the discussion sa mga tanan nga mga formulas kag tanan nga mga summation kag calculation sa aton nga ellipse.